Kinuwestiyon ng ilang senador kung paano nabigyan ng Environmental Compliance Certificate ang ilang reclamation project sa National Capital Region. Kabilang na dyan ang pagtatambak ng lupa sa isang ikinuturing na protected area dahil tahanan ng mga lamang dagat. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita, live. Angelique, mainit na tinalakay sa Senado kung paano nakalusot ang mga naglalakiang reclamation project sa Manila Bay at mga lugar sa loob at labas ng National Capital Region. Malaking misteryo pa rin para kay Senator Cynthia Villar kung paano nabigyan ng Environmental Compliance Certificate ang mga reclamation projects sa NCR. Pinangangambahan ang mga naturang proyekto na magdulot ng matinding baha at banta sa food security. Kabilang narito ang pagtatambak ng lupa sa bahagi ng Las Piñas, Parañaque, Wet. Tinuturing na protected area, tahanan ng mga laman dagat at pinagkukuhanan ng hanapbuhay ng 300,000 mangingisda. Sabi ng Philippine Reclamation Authority, nagsisimulang reclamation project sa pribadong kumpanya at lokal na pamahalaan na nagkakaroon ng tinatawag na contractual joint venture. Isinusumite ang panukalang proyekto sa PRA, pag-aaralan at magsasagawa ng Memorandum of Understanding bago tuluyang ipasa sa Department of Environment and Natural Resources para magsagawa ng environmental compliance at impact assessment. Bagay na kwenesyon ni Senator Villar at iginiit ni Senator Coco Pimentel na dapat baguhin at itama. Hindi nila makatwira na magsagawa ng Memorandum of Understanding nang hindi pa sumasailalim sa pag-aaral ng Environment Department. Hindi rin dapat tambakan ng lupa ang mga lugar na itinalagang marine protected area na dapat ay pinapangalagaan at pinoprotektahan. Dapat din nilang palaga ng PRA at Environment Department na pumasok sa anumang reclamation activities ang China Communications Construction Company na walang habas na nagtambak at tumulong sa militarisasyon ng mga artipisyal na isla sa West Philippine Sea. Blacklisted na sa World Bank ang naturang kumpanya na pagmamayari ng China dahil sa maanumalya umanong aktibidad nito. Una na ring ikinaalarma ng United States Embassy sa Maynila ang pagtatambak ng naturang Chinese company sa likod mismo ng US Embassy sa Maynila. Aminado ang PRA na ikinababahala nila ang naturang issue, ngunit nabigyan ng clearance ang Marina, Philippine Coast Guard at National Security Council ang Chinese company noong 2022, habang suspendido na ang 22 reclamation projects sa NCR at mga kalapit na probinsya. Nagsasagawa naman ng Environmental Compliance Review at Impact Assessment ang DNR sa lahat ng reclamation project dito sa ating bansa. Nangako rin ito na ikukonsidera ang geostrategic location ng mga proyekto, cultural at heritage importance. Sa ngayon ay ipinasabpina ni Senator Villar si dating EMB Director William Conyado na bigong umattend sa hearing at nagbigay ng go signal sa mga reclamation project, partikular dito sa Las Piñas, 8 araw bago tuluyang bumaba sa pwesto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Angelique, makakatulong ng DNR ang UP Marine Science Institute sa pagsasagawa ng impact assessment sa mga reclamation projects sa Manila Bay. Inaasahang makuha ang resulta sa loob ng 6 hanggang 1 taon. Angelique? Yes, so Clazel, medyo maraming dadaanan pala itong mga kontratang ito at ang approval. Nasilip ba nila kung saan nagkaroon ng nagmintis at nagkaproblema? Which stage of the process? Yes, Angelique, gaya nga na naging mainit na usapin sa Senado, naging problema pala ay PRA pala yung unang kumakalap nung proposal project. At para nga kay na Senator Villar, mali yung magkakaroon muna ng Memorandum of Understanding yung PRA bago dumaan sa DNR. Samantala yung DNR, yung nagbibigay ng ECC sa mga reclamation project. At isa nga sa mga question, yung pag-i-issue ng Environmental Compliance Certificate ng EMB sa ilang reclamation project gaya nga sa Las Piñas na protected area. Angelique? Okay, maraming salamat sa iyo, Clazel Pardilla.